Sa loob ng ilang dekada, sabik na ang sangkatauhan na makahanap ng mga palatandaan ng buhay sa labas ng mundo, sa malalayong mga galaksya, sa iba pang mga sistema ng bituin, sa mga planeta ng ating sariling solar system. Hanggang ngayon, di pa rin tayo nagtatagumpay. Paano kung mali ang lugar na hinanap natin? Paano kung bago pa man lumitaw ang unang tao sa mundo, mayroon ng isang maunlad na sibilisasyon dito sa daigdig? Maaaring mukhang hindi ka panipaniwala ito sa inyo, ngunit may ilang mga teorya na maaaring magpaniwala sa inyo sa ganitong bersyon. Kaya ano nga ba ang mayroon sa daigdig bago tayo dumating? At paano nakaapekto ang hypothetical na sibilisasyong ito sa buhay ng mga tao? Habol. Marami na sigurong kwento kayong narinig tungkol sa paghahanap ng siyentipiko ng palatandaan ng matalinong buhay sa ibang planeta. Pero alam nyo ba ang sagot sa tanong kung paano nalaman ng sangkatauhan na tayo lang ang mga nilalang na may katalinuhan na nabuhay sa mundo? Gaya ng alam nyo, 4 na bilyon at 54 na milyong taon na ang edad ng mundo. Ang unang nabubuhay na organismo ay lumitaw 3.2 bilyong taon na ang nakalipas, habang ang sangkatauhan ay halos 200,000 taon pa lang umiiral. Ibig sabihin, matagal na panahon ang lumipas bago nagkaroon ng tao sa mundo. Ang tagal ng panahong iyon ay sapat para magkaroon at mawala ang higit sa isang sibilisasyon. Paano kung noon pa may mga nilalang sa mundo na iba sa tao pero napakataas ng teknolohiya? At hindi natin makita ang ebidensya nito dahil nasira na ang mga labi ng sibilisasyong iyon dahil sa pagbabago ng anyo ng lupa. Pero ngayon, tatalakayin natin ang tinatawag na Silurian Hypothesis. Ayon dito, noong panahon ng Silurian, mga 443 hanggang 400 at 19 na milyong taon na ang nakalipas, may mga mataas na antas ng reptilyang humanoid na nanirahan sa mundo. Pagkatapos, nagbago ang klima sa mundo at ang mga reptilyang ito ay nagpasya na matulog ng mahaba o mag-hibernate. Ngayon, maaaring magising ang mga nilalang na ito at harapin ang mundong pinamumunuan ng tao. Parang kalokohan, pero nakakaengganyo ang teorya tungkol sa paghahanap ng matatalinong buhay. Napaka-interesante ng hypothesis na ito dahil ipinapakita nito kung gaano kahanda ang makabagong agham na maghahanap ng sibilisasyon na namuhay sa mundo bilyong taon bago pa tayo. Dapat nating tandaan na hindi pa rin nagbibigay ng mahalagang ebidensya ang makabagong pamamaraan. Dahil kung talagang umiiral ang mga reptiloid na ito, na labis naming pinagdududahan, malalim silang nakatago sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, hindi pa rin tayo matutulungan ng teknolohiya sa pag-aaral sa kanila. Noong 2018, masigasig na pinapaunlad ni Jevin Schmidt at Adam Frank ang Silurian Hypothesis. Itinuon nila ang pansin sa mga kakaibang fenomena. Halimbawa, noong panahon ng carbon, ibig sabihin mga 350 milyong taon na ang nakalipas, mayroon ng sapat na dami ng fossil carbon, ibig sabihin ng carbon. Sa teorya, sapat na ito para mapanatili ang buhay ng maunlad na sibilisasyon. Sa pag-aaral ng exoplanet para tukuyin kung may matatalinong nilalang, kadalasang sinusuri ang pagbabago ng temperatura na maaaring magpahiwatig ng klima. Karaniwan, tumataas ang temperatura ng planeta kapag pumapasok sa industrialisasyon ang isang sibilisasyon. Intriga dito, 55 milyong taon na ang nakalipas sa daigdig, tumaas ng 5 degree Fahrenheit ang temperatura. Itinuturing itong isang malaking pagtaas. Ang panahong ito ay tinawag kalaunan na Paleocene-Eocene. Siyempre, dapat nating tandaan na ang ganitong pagtaas ng temperatura ay maaaring dulot ng malakihang pagbuga ng carbon, pagsabog ng malaking bulkan, pagbagsak ng meteorite at iba pa. Gayunpaman, hindi natin ito tiyak na malalaman. Para sa atin, ito na siguro ang tanging patunay ng naunang matalinong sibilisasyon. Sapagkat ang pagtaas ng temperatura ay maaaring nangyari, halimbawa, dahil sa paggamit ng mga geothermal na pinagkukunan ng enerhiya. Enerhiya na aktibong ginamit ng sibilisasyong nagwakas ang pag-iral dahil sa pagbagsak. Kung totoo nga ito, lalo tayong nagkakaroon ng dahilan para maniwala na mawawala rin ang sangkatauhan sa parehong paraan. Parang kwento ito ng tipikal na siyensiyang pantastikong nobela kung saan nakita ng mga siyentipiko ang guho ng sinaunang sibilisasyon at napagpasyahan nilang biktima sila ng sariling pag-unlad. Nakakatuwang isipin, pero malayo sa totoong siyentipikong gawain na maiintindihan naman sa isang likhang sining. Oo, talagang kapanapanabik ang Silurian Hypothesis.
pero wala naman itong matibay na ebidensya na sumusuporta rito. Sa puntong ito, tila hindi ka panipaniwala na ang mga miyembro ng matalinong sibilisasyon noon ay natutulog lang ngayon. Gayunpaman, ang tanong tungkol sa pag-iral ng ganitong uri ng sibilisasyon ay pinag-uusapan din kahit lampas pa sa Silurian hypothesis, at may ilang argumento ang mga siyentipiko na maaaring magpatunay sa pag-iral ng isang sinaunang sibilisasyon dito sa mundo mula sa malayong nakaraan. Una, alam na ng lahat na ilang beses nang nagkaroon ng malawakang pagkalipol ng mga nilalang sa mundo. 5 ganitong pagkalipol ang kinikilala ng mga siyentipiko. Ang huling ganitong sakuna ay nangyari 65 tuldok 5 milyong taon na ang nakalipas. Ito ang dahilan ng pagkawala ng mga dinosaur. Karaniwan, ang mga nakakatakot na pangyayaring ito ay nangyayari ng medyo mabilis. 75% ng mga nilalang sa mundo ay namamatay dahil dito. Ipinapalagay na ang sibilisasyon noon ay hindi nakayanan ang mga epekto ng sakuna at tuluyang naglaho. Ang mga iniwang pamana nito, syempre, ay nawala rin dahil sa mga pagbabago sa klima at paggalaw ng mga tectonic plate. Dito, maaari ninyong ipaalala sa amin na kulang pa rin tayo sa mga ebidensya. At tama kayo dahil ang agham ay dapat nakabatay sa isang buong sistema ng mga ebidensya. Ipagpalagay natin na matapos ang maunlad na sibilisasyon, may naiwan na bahagi ng kanilang kakaibang kultura at siyensya. Nagpapadali ang mga makabagong pananaliksik tulad ng radiocarbon dating sa pagtukoy ng edad ng fossil at kultural na artepakto. At syempre, hindi pa nasalubong ng sangkatauhan ang anumang sobrang sinauna at mataas ang antas ng pag-unlad. May isa pang pseudo-scientific na hypothesis tungkol sa sinaunang astronaut. Ayon dito, may mga umiiral at maaaring patuloy na umiiral na mga extraterrestrial na matatalinong sibilisasyon sa kalawakan. Sabi dito, binisita nila ang daigdig at nakaapekto sa pag-unlad ng mga sinaunang sibilisasyon, pati sa atin. Naiisip mo ba yon? Alin pa ba maliban sa atin? May ilang mga palagay. Sibilisasyon ng Maya. Kahit na nawala na sila noong ika-9 na siglo, nagawa pa rin ng mga Maya na guluhin ang buong mundo noong 2012 taon. Dahil doon natapos ang kanilang kalendaryo, na naging sanhi ng totoong pagkataranta sa hanay ng mga magiging flat earther at mga tagahanga ng reptilyano. Nakita nila rito ang tanda ng katapusan ng mundo. Tulad ng nakikita ninyo, wala namang nangyari. Dapat tandaan na komplikado ang sistema ng pagbibilang ng panahon sa kalendaryo ng Maya. Idagdag pa natin na ang sibilisasyong ito ay mayroong mataas na kaalaman sa astronomiya at matematika. Paano nila nakuha ang ganoong kaalaman? Maaaring may tumulong ba sa kanila mula sa labas? Hindi. Walang anumang misteryoso o mula sa ibang mundo sa mga kaalamang ito. Ang meron ay pagmamasid sa mga bituin at interes sa mundo sa paligid nila. Sibilisasyon ng lambak ng Indus. Ang mga lungsod nito ay may maayos na pagkakaayos ng mga kalsada, iba't ibang, sabihin na nating mga gusaling pampamahalaan, at pati na rin mga sistema ng drainage. Hindi pa rin nababasa ang sistema ng pagsulat ng mga tagalambak ng Indus hanggang ngayon. Gayunpaman, kung bakit nawala ang sibilisasyong ito, hindi natin tiyak na alam. Sinaunang Ehipto. Bukod pa sa ang mga sinaunang Ehipsyo ay nakaimbento ng teknolohiya ng mummification para sa kanilang mga pinuno, na napakahirap na gawin, ang mga piramide ng Ehipto ay nananatiling paksa ng mainit na pagtatalo sa loob ng maraming dekada. Paano nagawang itayo ng mga sinaunang tao ang ganoong kalalaking estrukturang bato? Ang teorya na may kinalaman dito, ang mga alien, ay matagal nang umiikot sa popular na kultura. Sinaunang Mesopotamia. Ang mga Sumerian ay mayroong mataas na antas ng matematika. Sila rin ang nagbigay sa atin ng mga imbensyon tulad ng gulong at ilang uri ng transportasyon. Kawili-wili ang kanilang mitolohiya. Tinatawag nilang Anunnaki ang mga Diyos. Ibig sabihin ay nagmula sa langit. Dahil dito, lumitaw ang teoryang totoong umiral ang mga Anunnaki, hindi bilang mga Diyos, kundi bilang kinatawan ng sibilisasyong mula sa ibang planeta na bumisita sa daigdig. At maaaring sila nga ang nagbigay ng ganoong kaalaman sa mga Sumerian. Kagiliw-giliw na sa ibang kultura, may nilalang ding kahawig ng Anunnaki. Halimbawa, binanggit sa Bibliang Hudyo ang mga Nephilim na mga higante. Ayon sa banal na kasulatan, ang mga nilalang na ito ay bunga ng pagmamahalan ng mga nahulog na anghel at mga babaeng tao. Naging medyo popular ang kakaibang paniniwala na ang Anunnaki ay galing sa planetang Nibiru at dumating sa daigdig. Ano ang patunay na ang mga nilalang na ito ay sinaunang astronaut mula sa ibang planeta?
Walang ebidensya kundi mga sinasabi ng ilang tao sa syudad at naniniwala sa huwad na agham. Dapat nating alamin kung ano ang mga posibleng uri ng ebidensya sa ganitong sitwasyon. Ang unang pumapasok sa isip ay mga fossil. Pero maliit ang posibilidad nito dahil karamihan sa mga uri ay hindi naman naging fossil. Huwag agad mawala ng pag-asa dahil may kawili-wiling natuklasan ang mga siyentipiko. Tinutukoy natin ang Antikythera mekanismo. Natuklasan ito noong unang bahagi ng 1900 sa isang lumubog na barkong Romano sa dagat Aegean malapit sa isla ng Antikythera, Gresya. Lumubog ang barko noong ikalawang siglo before Common Era. Ang mekanismo ay isang sistema ng dial at gear na sumusubaybay sa posisyon ng mga bagay sa kalangitan. Sa ganitong paraan, malalaman mo kung paano gumalaw ang mga planeta, kailan may solar eclipse at iba pa. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung sino talaga ang nakaimbento ng napaka-advanced na aparato para sa panahong iyon. Pero tiyak na alam natin na ang mga katulad, kahit na mas primitive, na mga aparato ay medyo laganap na noon sa panahong iyon. Madalas itong ginagamit ng mga mandaragat noong sinaunang panahon. Talagang kapanapanabik ang paksa ng sinaunang sibilisasyon, mga guro mula sa ibang planeta at mga naninirahan sa ilalim ng lupa. Pero sa kabila ng lahat ng mga spekulasyon, nananatiling bastyon ng agham ang aming channel sa madilim at puno ng pamahiing internet. Iginagalang namin ang opinyon ng bawat isa, pero tandaan ninyo na ang tunay na katotohanan ay laging nangangailangan ng ebidensya. Anong gusto mo? Gusto kong pumatay ng oras. Hindi masyadong gusto ng oras kapag pinapatay siya. Tanyag ang dialogong ito mula sa Alice sa Wonderland at alam ng karamihan, pero iilan lang ang nag-iisip sa tunay nitong kahulugan. Sa totoo lang, ang aklat ni Lewis Carroll ay minsan nakakalito kahit sa mga matatanda, lalo na kapag pinag-uusapan ang tungkol sa oras. Kaya ano nga ba ang gusto ng oras? Ano ang itsura nito? At sa anong paradigma ito umiiral? Maaaring ang oras ay isang ilusyon lamang at wala talagang tunay na nakaraan o hinaharap. Hindi lang mga ordinaryong tao kundi pati batikang siyentipiko ang nababahala sa mga tanong na ito. Pero wala pa ring malinaw na sagot. Sinasabi sa atin ng ensiklopedia na ang oras ay sukatan ng tagal ng pag-iral ng mga bagay, pangyayari at proseso. Ang haba, taas at lapad na susukat gamit ang metro o iba pang paraan. Pero paano naman sinusukat ang oras? Siyempre gamit ang orasan. Pero heto ang problema. Kung ang dalawang atomic na orasan ay ilalagay mo ang isa sa sahig at ang isa sa mesa, magkaiba ang magiging resulta dahil magkaiba ang epekto ng grabidad sa bawat orasan. Ibig sabihin, mas mabilis ang orasan sa mesa kaysa sa nasa sahig. Ganoon din ang nangyayari sa orasan ng International Space Station na pinakamabilis sa paligid ng daigdig. Simula pa lang ito ng sunod-sunod na hindi pagkakatugma, lohikal na mali at temporal na paradokso. Kung sa ganito kaikling distansya ay kapansin-pansin na ang pagbabago ng pagsukat ng oras, paano pa kaya sa sukat ng buong universo? Kung hindi natin isipin ang malalaking bagay at ituon lang sa sariling utak. Dito nagmumula ang karamihan ng ilusyon na pinaniniwalaan ng ating kamalayan. Sa 320 pahina ng aklat na Utak, Panginoon ng Panahon, isinalaysay ni Dinbono Mano, kilalang neurobiologist. Sabi niya, mas mahirap unawain ang oras kaysa espasyo at mahirap itong pasinungalingan. Maraming totoong halimbawa ng subhetibong pagbagal o pagbilis ng oras, tulad ng kapag ang isang tao ay tila nakikita ang mga pangyayari sa sobrang bagal na galaw sa oras ng aksidente o sakuna. Iba't ibang salik ang nakakaapekto sa pag-unawa natin sa oras tulad ng temperatura ng katawan, kalusugan at paggamit ng droga gaya ng tetrahydrocannabinol. Ang mga ito ay subhetibong nagpapahaba ng mga segundo, minuto at oras, na para bang nagiging walang hangganan ang mga ito. Sa anumang kaso, habang ang cannabinoid ay kumikilos bilang neurotransmitter, pero hindi naman kailangang sumali sa hanay ng mga gumagamit ng marijuana. Maaaring mapakita sa eksperimento ang epekto ng pagpapahaba o pagpapabilis ng oras kung tama ang mga kondisyon, o halimbawa sa malubhang pagkakasakit. Narinig mo na ba na ang isda ay may 7 segundong alaala lang? Huwag nating maliitin ang mga guppy at angelfish. Mas mainam bigyang pansin ang ilang tao. Halimbawa si Clive Wearing, isang Britanikong musikero na ang alaala ay tumatagal lang ng hanggang 30 segundo.
Ang araw ng groundhog ay parang kinakabahan at naninigarilyo sa tabi. Noong 1985, nagkaroon ng encephalitis ang lalaki, kaya't nawala ng kakayahan ang kanyang utak na gumamit ng pangmatagalang alaala. Nagre-reset ang kamalayan ni Clive bawat 30 segundo kaya di niya natatandaan ang mga nangyari bago nito. May asawa si Waring at sa loob ng maraming taon, palaging parang unang beses ang bawat sandali nila. Kapag binasa mo ang diary ng kaawa-awang tao, talagang nakakatakot. Kasi bawat naunang linya ay binubura niya dahil hindi niya maalala kung sino at bakit niya ito isinulat. Naglabas ng biographical na libro ang asawa niya tungkol kay Clive na pinamagatang Forever Today. Akala mo ba ito lang ang kaso na malupit na pinagtawanan ng utak ang may-ari? Siyempre hindi. May tinatawag na hypermnesia, kabaliktaran ng amnesia, na tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na maalala bawat detalye ng kanyang buhay mula sa isang tiyak na edad. Siyempre, mas mabuti ito kaysa mag-restart kada kalahating minuto, pero hindi pa rin ito normal. Sa totoo lang, ang tao ay madaling malinlang ng maraming ilusyon. Kaya bakit hindi natin isama ang mismong oras bilang isa sa mga iyon? Ano masasabi mo tungkol sa out-of-body experiences na dulot ng stress o chemical kung saan nakikita ng tao ang sarili niya mula sa labas? Tungkol sa phantom pain sa mga naputol na bahagi ng katawan, lahat ng ito ay nagpapakita na maraming bagay sa paligid natin na akala natin ay totoo, ay dapat pagdudahan. Pati na rin ang mismong oras. Ano ang palagay mo tungkol sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap? Napansin mo ba na ang kasalukuyan lang ang tunay na totoo? Ang iba, relatibo lang, pero relatibo kanino? Sa tagamasid, siyempre. Kunin natin ang Andromeda Paradox, na ang ibig sabihin ay bawat tagamasid ay may kanya-kanyang pananaw tungkol sa oras. Ipinahayag ang paradox na ito ng Britanikong pisiko na si Roger Penrose. Ganito ang tunog nito. Isipin na ang isang tao ay papunta sa Andromeda Galaxy habang ang isa ay papalayo. Para sa kanila, magaganap ang mga kaganapan sa galaksiyang iyon sa iba't ibang panahon. Para doon sa papunta sa Andromeda, ang mga kaganapan ay mauuna kumpara sa mga kaganapan na nauukol sa taong papalayo sa galaksya. Sa ating maliit na sukat, wala itong ibig sabihin, pero sa mga distansyang ginagamit ng universo, napakalaki ng kahulugan ng lahat ng nabanggit. Dahil para sa bawat punto sa kalawakan, mayroong maraming sabay-sabay na mga kaganapan. Ibig sabihin, para sa dalawang naglalakad na iyon, magkaiba ang kanilang mga karanasan. Mahirap at nakakakalito ba? Hindi lang ikaw ang nakakaramdam niyan. Maraming siyentipiko ang bumatiko sa Andromeda Paradox. Partikular, sinasabi na hindi dapat pilitin ang kasalukuyan bilang isang lokal na konsepto na ia-apply sa mga global na hyperplane. At sang-ayon kami dyan ng lubos. Anong konklusyon ang maaari nating makuha mula rito? Isa lang, ang oras ay isang relatibong konsepto at lubhang hindi pa napag-aaralan. Kung tatanungin ang bawat isa sa atin kung ano ang oras, magkakaroon tayo ng panloob na intuitibong pag-unawa kung tungkol saan ang pinag-uusapan. Pero mahirap itong ipaliwanag sa salita. Bakit, halimbawa, iniuugnay ang oras sa espasyo at tinatawag ang pinagsamang ito na espasyo-panahong continuum? Gawin natin ang isa pang mental na eksperimento. Isipin ninyo ang isang tagadaigdig at isang dayuhan na ang distansya sa pagitan nila ay, sabihin na nating, libu-libong liwanag taon. Kapag hindi sila gumagalaw, pareho ang takbo ng oras. Pero kapag may gumalaw, bumabagal ang oras para sa kanya. Ibig sabihin, kung isasaalang-alang natin ang napakalaking distansya, kapag nagpasya ang dayuhan na bisitahin ang daigdig, maaari siyang makarating, halimbawa, sa ika-18 siglo. At para sa kanya, ganoon din ang realidad. Ngayon, malinaw na ba kung bakit di pwedeng lumipad ng mas mabilis sa liwanag? Oo, dahil magdudulot ito hindi lang ng paggalaw sa espasyo, kundi pati na rin sa oras. At doon lilitaw ang mga nakakatakot na temporal na paradox. Pero bawasan muna natin ang tensyon at bigyan natin ng oras ang utak na iproseso ang impormasyong ito. Habang naghihintay, isipin natin. Bakit natin iniisip na ang oras ay laging mula kaliwa papuntang kanan? Ito ay tumutukoy sa mental na eskala ng oras. At muli, ang lahat ng ito ay may kinalaman sa ating utak na kayang mag-encode ng oras na iniisip natin sa isang partikular na paraan. Para sa karamihan, ang eskala ay mula kaliwa hanggang kanan. Sa iba, ito ay paabante at ang nakaraan ay nasa likod. Napansin natin na sa ating isipan, ang oras, kapag iniisip natin ito, ay konektado sa espasyo. Kahit ang mga karaniwang parirala ay nagpapakita nito. Kung iisipin ang hinaharap, malapit na ang taglamig, tapos na ang tag-init, lumilingon sa nakaraan at iba pa.
Gayunpaman, kahit sa nakasanayang paraan ng mental na pag-unawa, may mga pagkakataon ding nagkakaroon ng aberya. Narinig mo na ba ang tungkol sa neglect syndrome o one-sided spatial neglect? Sa sakit na ito, hindi napapansin ng pasyente ang nakakairitang stimulus sa isang gilid ng katawan niya at ito ay tuktok pa lang ng yelo. Para maintindihan ito, basahin ang libro ng British neurologist na si Oliver Sacks na Ang Lalaki na Inakala ang Asawa Niya ay Isang Sombrero. Doon, malinaw na ipinapakita ang epekto ng sakit sa utak sa ating kamalayan. Mula rito, may kasunod na tanong. Maaaring ang timescale at ang mismong oras ay tinatanggap natin ng subhetibo, na sila ay isang mental na konstruksyon na walang katumbas sa realidad. Kung ganon, bakit natin ito kailangan? Walang umiiral sa kalikasan ng walang dahilan. Malamang, ang konstruksyong ito ay may adaptibong kahulugan dahil ito ay konektado sa mga pisikal na pangyayaring nakapaligid sa tao. Magbibigay tayo ng malinaw na halimbawa. Sa totoo, sa mundo natin walang totoong amoy o kulay, kundi molekula at alon lang na binibigyang kahulugan ng utak bilang aroma at kulay. Yan ang adaptibong kahulugan ng paggana ng utak sa totoong buhay. Kung naamoy natin ang bulok na itlog, hindi ibig sabihin na siguradong mapupunta tayo sa toxicology intensive care unit. Ngunit bumalik tayo sa konsepto ng oras. Ano ba ito? Isang nagyelong ilog ba? Isang matatag na konsepto na hindi pa natin lubos na nauunawaan? O isa lang itong ilusyon? Naniniwala si kosmolohista at teoretikal na pisiko Paul Davies sa huling pahayag. Bakit nga ba sa ating isipan, ang oras at espasyo ay napakalapit na magkaugnay? Maaaring automatikong ginagawang espasyo ng ating utak ang oras. Napakaraming tanong at kakaunti ang mga sagot. Sa ganitong konteksto, nararapat banggitin ang Kapo-epekto. Isang perceptual na ilusyon na nangyayari kapag sinusukat ng mga tagamasid ang oras na lumilipas sa pagitan ng mga pandamang pangyayari. Eksperimental, ganito ang hitsura. Kumuha ng 3 bumbilya, A, B at C, at ilagay ang A at C na malayo sa isa't isa. Ang kalahok ay iisipin na mas mahaba ang pagitan ng pag-ilaw ng bumbilya A at C kaysa sa aktwal. Maari ring gawin ang katulad na eksperimento gamit ang mga pagkatok o mga tunog ng musika. Pareho lang ang magiging epekto. Isa sa mga paliwanag dito ay hindi namamalayan ng utak na kinokonsidera nito ang bilis at distansya ng mga bagay. Kaya nagkakamali ito sa pagsukat ng pagitan ng oras. Sa totoo, ang Kapo-epekto ay bahagi ng mas malawak na konsepto, ang persepsyon ng oras. May isa pang problema na kailangang lutasin. Ano ang itsura ng universo kung saan ang oras at espasyo ay magkaugnay? Maaaring ito ay 4 na dimensional na block na ang isang gilid ay oras. Malaki ang epekto ng teorya ng relativity ni Einstein sa pag-unawa natin sa oras dahil napatunayang hindi ito universal at nakadepende sa maraming bagay. Dahil sa espesyal na teorya ng relativity, nauunawaan natin na ang oras dito sa daigdig at ang oras sa event horizon ng isang itim na butas ay dalawang magkaibang bagay. Narinig mo na ba ang kasabihang hindi ka makapasok sa parehong ilog ng 2 beses? Ipinapakita nito ang linyaridad ng oras at ang pagiging di na mababalik. Hindi na babalik sa puno ang nalaglag na dahon, ang apoy di na magiging manuskrito, at ang universo'y di na babalik sa dati nitong kalagayan. Alam din natin na ang tao ay maaari lamang pabagalin ang oras sa sarili niyang isipan, pero hindi sa realidad. Maliban na lang kung ilalagay mo ang bidyong ito sa slow motion. Totoo, may eksperimento sa kambal kung saan ang isa ay namuhay sa kalawakan at naging mas bata ng ilang milisegundo kaysa sa kanyang kapatid. Itinuturing na kung i-extrapola mo ang epekto na ito sa napakabilis na bilis at malalayong distansya, maaaring umabot ng taon ang pagkakaiba. Para sa bawat tao, ang simula ng panahon ay ang araw ng kanyang kapanganakan at ang katapusan ay ang araw ng kanyang kamatayan. Ang ating planeta ay lumitaw 4.5 bilyong taon na ang nakalipas, ang araw ay 5 bilyong taon na at ang universo ay halos 14 na bilyong taon na. Ayon sa hipotesis ng malaking pagsabog, sa mga bilang na ito, ginagamit ang mga unit ng pagsukat ng oras. Segundo, minuto, taon, siglo, milenyo, bilyong taon. Ngunit meron bang hindi mahahating pangwakas na unit ng oras? Tinatawag itong kronon at ginagamit sa mga kalkulasyon ng quantum mechanics. Isa itong haka-hakang quantum na hindi pa napatutunayan ang pag-iral at ginagamit lamang sa teorya. Ganyan din ang nangyayari sa oras sa kabuuan, parang sa biro. Gets ko ang kalahating litro.
pero di ko kayang patunayan sa math. Sa ngayon, hindi pa kayang sagutin ng pisika ng oras ang mga sumusunod na tanong. Bakit dumadaloy ang oras? Bakit sa isang direksyon lang? Bakit ito ay isang dimensyon lang? Kahit sa panlipunang buhay ng sangkatauhan, nakikita natin ang maraming anyo ng oras. Lokal na oras, oras ng araw, pandaigdigang oras sa Greenwich, oras ng bituin, astronomical, oras ng SONA at dekretong oras, at iba pa. Ang mga unit ng pagsukat ng oras, bukod sa hindi pa napapatunayang kronon, ay iba-iba rin depende sa larangan ng buhay. Sa heolohiya, panahon, era, SONA. Sa buhay, yoktosegundo hanggang gigataon o 1,000,000,000 taon. Sa musika, oras ay sinusukat ng metronome. Sa internet, ng mga bit, 1,000 bit ay isang araw. Maraming paraan ang naimbento para sukatin ang oras. Oscilloscope, kalendaryo, timer, stopwatch. Pero wala sa mga ito ang nakakatulong para malutas ang misteryo ng mismong oras. Umiiral ba talaga ito kung walang tumitingin dito? Posible bang gumawa ng time machine? Sa ngayon, napagkasunduan ng mga siyentipiko na hindi. Dahil sa resulta ng mga eksperimento, natuklasan na imposibleng lumikha ng space-time continuum kung saan masisira ang sanhi at bunga. Ibig sabihin, magpapatuloy ang mga pagtatalo, pananaliksik at diskusyon sa iba't ibang antas. Para sa atin, mananatili pa rin itong madaling maintindihan. Kahit ng maliliit na bata, magpapatuloy ang mga manunulat ng siyensiyang piksyon sa paghasa ng paglalarawan ng temporal na paradox gamit ang gawa ng mga pisiko. Marami tayong pinag-uusapan tungkol sa kolonisasyon ng Mars na posibleng mangyari sa hinaharap. Madalas nating itong marinig mula sa siyentipiko, pelikula, libro, at comics. Laging pinaaalala ito ng popular na kultura. Paano nga ba sa totoong buhay magmumuka ang kolonisasyon ng pulang planeta? Ang pagpunta sa Mars ay ginamitan ng 5 walang tao na sasakyang pangkalawakan na nagdala ng mga kailangang kagamitan para sa pagpapatakbo ng buhay na organismo. Oksiheno, tubig, tuyong pagkain, panggatong, solar panel, gamot, gamit panaliksik at kapsulang tirahan. Ang mga sasakyang pangkalawakan ay lumapag sa kabundukan ng Erebus. Sa isa sa mga sasakyan, naroon ang Starlink na sistema ng komunikasyon. Para sa maayos na komunikasyon sa Mars, kailangan ng 4 na satellite dahil magiging medyo maliit lang ang base sa Mars. Ang malalakas na solar panel naman ang magbibigay ng sapat na enerhiya para sa base. Pagkatapos nito, diretso na tayong magsisimula ng pagtatayo ng istasyon sa Mars. Dito tumutulong ang mga espesyal na robot na parang aso mula sa kumpanyang inhenyero na Boston Dynamics. Lahat ay para sa proyekto ng SpaceX. Tutulong ang mga robot maglatag ng base at mag-install ng solar panel bilang pinagkukunan ng enerhiya. Unang-una, sisimula ng mga Mars rover ang paghahanap ng mga naipong tubig sa ilalim ng ibabaw. Sa paggawa ng inhenyerya, hinahanap sa lupa at atmosfera ang mga elementong gagamitin sa paggawa ng gasolina at oksiheno. Ang mga Mars rover at robot ay pinapantay ang bahagi ng ibabaw ng Mars upang mapadali ang proseso ng paglapag ng mga unang kolonyalista na naghihintay ng kanilang oras. Noong panahong iyon, robots lang ang nagtatrabaho sa Mars. Pagkalipas ng 2 taon at 2 buwan, kapag malapit na ang Mars at daigdig, oras na para lumipad ang tao patungo sa pulang planeta. Ipapaliwanag namin kung bakit kailangang lumipas ang ganoong katagal na panahon mamaya. Bibiyahe roon ang 30 astronauta gamit ang 5 sasakyang pangkalawakan. Sila ang pinakamagagaling na kinatawan ng pinakamahalagang larangan ng kaalaman para sa kolonisasyon. Mga siyentipiko, inhinyero, mga espesyalista sa medikal at militar. May isa pa silang ipinadalang grupo ng barko na may dalang lahat ng kailangan para sa pamumuhay sa pulang planeta. Kailangang manirahan ng mga astronaut sa Mars ng mahigit 2 taon. Mukhang hindi ito ganun katagal, pero may mabigat silang misyon. Gawing mas komportable ang pamumuhay sa Mars. At napakahirap gawin ito, lalo na sa simula dahil kailangan nilang harapin ang mga epekto ng mababang grabidad. Idagdag pa dyan ang matinding klima na may average na temperatura na -63 antas Celsius at madalas na mga bagyong alikabok. Paminsan-minsan ay may lindol din sa Mars. Ano kaya ang magiging itsura ng araw-araw na gawain ng mga unang naninirahan sa Mars? Masamang balita, mas mahaba ng kaunti ang isang araw doon kaysa sa Earth. Magandang balita, mas madali maglipat ng mabigat dahil mahina ang gravity doon. Kapag tapos na ang mga paghahanda,
kailangan nang simulan ang paggawa ng cryomethane fuel para magkaroon ng paraan pabalik sa Earth. Kasi sa Mars, wala talagang pinagkukunan ng gas at langis. Hindi nila pinapalampas ang lupa sa Mars, ginagawang eksperimento at sinusubukan magtanim ng halaman. Dito, maaaring magamit ng husto ang genetic engineering. Tandaan, hindi ka basta makakapunta sa Mars kahit gusto mo. Sa totoo, magkaibang bilis ang ikot ng pulang planeta at daigdig sa kani-kanilang orbit. Ang pinakamainam na oras para lumipad ay dumarating kapag ang mga planeta ay nasa pinakamalapit na distansya sa isa't isa. Nangyayari ito kada 2 taon at 2 buwan. Ang mga sasakyang pangkalawakan ay naghihintay ng ganitong pagkakataon para maibalik ang mga astronomo pabalik sa daigdig. Sa kabilang banda, may mga bagong tao na papunta na sa Mars. At kapag mas marami na ang tao kaysa sa mga robotikong kagamitan. Bukod sa mga siyentipikong inhinyero, may magsasaka at arkitekto rin sa crew. Matatapos na nila ang malaking greenhouse system, kaya mas dumarami na ang tanim na gulay sa base ng Mars. Kahit ganoon, kailangan pa ring magdala ng napakaraming pagkain mula sa daigdig. Pero habang tumatagal, unti-unting nagiging mas independent ang Mars pagdating dito. Todo-todo ang trabaho ng Artificial Intelligence Space Factory na balak gumamit ng 3D printer para gumawa ng tirahan para sa mga naninirahan. Para dito, gumagamit sila ng totoong marsyanong polymer mula sa mga halamang pinalaki sa laboratorio at nagdadagdag din ng mga sample ng lupa mula sa Mars. Ang mga bahay ay idinisenyo sa paraang hindi makakapasok ang radyasyon sa loob. Habang umaasenso ang 3D printing, mas dumarami ang nagagawang greenhouse at device para sa pagtatanim ng butil at gulay. Ang pangangailangan sa pagdadala ng mga pananim mula sa daigdig ay mabilis na nababawasan. Sa simula, ang mga ipinapadala sa base sa Mars ay galing lang sa komunidad ng siyentipiko at kadalasan ay mga kagamitan para sa pananaliksik ang mga ito. Usapin na lang ng panahon kung kailan papasok ang mga kilalang kumpanya sa merkado ng Mars. Halimbawa, ang Blue Origin, kumpanya ng aerospace ni Jeff Bezos, nagtatag ng Amazon, ay maaaring mag-organisa ng paghahatid ng mga pribadong tao sa Mars. Siyempre, nagdadala rin sila ng isda sa pulang planeta na inilalagay sa mga espesyal na tangke. Madalas nating talakayin ang bagong oportunidad, ngunit may malulungkot ding sandali ang buhay. Hindi ligtas sa mga aksidente ang mga naninirahan sa base. At darating din ang karaniwang natural na kamatayan sa mga kolonista, sooner or later. Sa hinaharap, magkakaroon ng unang libing sa Mars at pinakaangkop ang kremasyon ng katawan. Isa sa pinakamahalagang taon para sa mga kolonisador ay ang taong 2035. Ito ang taon ng tinatawag na dakilang paglipat. Sa panahong iyon, ang distansya sa pagitan ng daigdig at Mars ay magiging pinakamaliit sa kasaysayan. Kung dati 7 buwan ang biyahe ng sasakyang pangkalawakan mula isang punto sa isa pa, ngayon 5 buwan na lang ito. Biglang dumami ang bilang ng mga naninirahan. Maari nang tawaging lungsod ang base sa Mars dahil sa laki nito at doon itinayo ang unang ospital sa Mars. Malapit nang umabot sa 1,000 ang populasyon ng kolonya. Bago nito, karamihan sa mga tao ay mga manggagawa ng base na hindi permanente ang paninirahan doon. Ngunit ngayon, parami ang mga tao na nagbabalak na permanenteng manirahan sa pulang planeta. Sinimulan na ang paghuhukay ng underground na lagusan bilang karagdagang tirahan. Ito ay nagiging isa pang mahalagang direksyon ng gawain sa Mars. Ang mga ganitong underground na estruktura ay itinuturing na ilan sa mga pinakaligtas. Bukod pa rito, may mga maliliit na istasyon ng pananaliksik na lumilitaw sa buong planeta, malayo sa pangunahing base. Noong una, robot lang ang nagtatrabaho roon, pero kalaunan sumama na rin ang mga tao. Kadalasan, ang ginagawa doon ay pagmimina ng mga mineral at iba't ibang uri ng pananaliksik. Iba't ibang mga bansa ang nagtatayo ng sarili nilang mga base. Gumagawa ng mga embahada at pambansang simbolo. 15 taon matapos ang kolonisasyon, ipinanganak ang unang bata sa Mars. Ngayon, may pagkakataon ang mga doktor doon na obserbahan ang paglaki at pag-unlad ng bagong silang sa ganitong kondisyon. Bumuo rin sila ng sariling parlamento sa Mars. Ang politika sa Mars ay nakatuon sa pinakamataas na antas ng pagiging independyente sa mga yaman mula sa daigdig, pati na rin sa pagpapaunlad ng turismo. Ngayon, nagbabayad ang mga manlalakbay ng espesyal na buwis para sa pagpapaunlad ng pulang planeta. Sa ospital sa Mars, ginagamit ang bioprinter para mag-print ng mga organo at bahagi ng katawan. Magagamit ang bioprinter sa mga restaurant para gumawa ng pagkaing bioprinted mula sa gulay,
prutas, isda at karne. Sa Mars, nagsisimula ng itayo ang mga unang nuclear fusion power plant. Matapos ang 46 na taon, isang residente ang unang umakyat sa bundok Olympus. Hindi lang ito isang patay na bulkan, kundi ito rin ang pinakamataas na punto sa solar system. 26,000 metro. Abala rin ang trabaho sa orbit ng Mars. Doon ay sinimulan ang paggawa ng mga materyales mula sa pagproseso ng mga meteorite. Pagkatapos, gamit ang mga ito, itinatayo ang mga kritikal na infrastruktura ng Mars, tulad ng mga ospital. Sa ika-56 na taon ng kolonisasyon, naganap ang ikalawang dakilang paglipat na nagdulot ng malaking pagdami ng populasyon ng Mars. Libu-libong mga espesyalista at mga robotikong kagamitan ang sa wakas ay ginagawang ganap na independyente ang pulang planeta mula sa daigdig. Ang mga naninirahan sa Mars ay may sariling pagkain, enerhiya mula sa solar panel at nuclear fusion, pati hangin at tubig. Isa sa pinakamahalagang kaganapan, ang unang taong ipinanganak sa Mars ay bumisita sa daigdig. Mahirap para sa kanya ang grabidad ng mundo, ngunit pinadali ito ng espesyal na kasuotan. Parang isang pantasya, hindi ba? Maaaring tama ka at hinayaan lang naming gumana ang aming imahinasyon. Pero paano kung posible talagang mangyari ito balang araw sa hinaharap? Kamangha-mangha ang universo dahil sa dami ng galaksya at mga kumpol nito. Sa pagitan ng mga galaktikong hibla ay may malalaking void o kosmikong kawalan na sapat ang laki para maglaman ng higit sa isang galaksya. Ano nga ba ang mga galaktikong kawalan? Gaano kaliit ang ating planeta kumpara sa galaksya o buong universo? Isa lang itong maliit na bato na lumulutang sa sarili nitong orbit, umiikot sa paligid ng araw. Gaano kalaki ang solar system kumpara sa universo? Sa totoo lang, mas malaki ito kaysa akala natin. May panlabas na hangganan ang sistema na tinatayang nagtatapos sa labas ng Oort cloud. Pagkatapos nito ay ang walang hanggang kailaliman. Parang wala nang kahit ano doon. Ang mga bituin ay magkakalayo ng ilang mga light year mula sa isa't isa. Ang kawalang ito ay bumabalot sa daang gatas. Parang nasa lahat ng dako ito. Ang kawalan sa labas ng galaxy ay mas malalim pa, mas walang hanggan pa. Halimbawa, ang ating sistema ay 2.5 milyong light years ang layo mula sa galaxy ng Andromeda. Kung ang espasyong ito ay hindi malalim na vacuum, mahigit 20 galaxy ang magkakasya rito. Ang ilang mga bagay ay konektado ng hindi nakikitang mga sinulid ng grabidad na tinatawag nating lokal na grupo ng mga galaxy. Andromeda, Daang Magatas, Tatsulok at iba pa. Ang diametro ng kumpol na ito ay mga 10 milyong liwanag na taon. Pero ang lokal na grupo ng mga galaxy ay hindi ang pinakamalaki. May mas malaking tinatawag na lokal na dahon na may diametrong 46 na milyong liwanag na taon at kapal na 5. Medyo pinipis ang hugis nito at binubuo ng ilang daang galaxy. Ito ay kabilang pa sa mas malaking kosmikong bagay, ang superkumpol ng Birhen. Ngayon, magpo-focus tayo sa lokal na dahon. Kawili-wili ang struktura nito na parang bahagi ng gilid ng lokal na kawalan at sa unang tingin ay tila walang katapusang bangin. Sa kawalang ito, may ilang halos di makita na galaktikong sinulid na dumaraan. Sapat ang lawak ng kawalan para magkaroon ng koneksyon sa supercluster ng Hercules. Unti-unting lumalaki ang dami ng lokal na kawalan dahil sa mga puwersang gravitasyonal ng kalapit na materya at sa paglawak ng universo. Ngayon, ang diametro nito ay halos 150 milyong liwanag taon na. Sa isang banda, ang kawalan ay nakalapit na ng husto sa ating planeta. Mahigit 3 liwanag taon lang ang pagitan nila. Sa kalangitan ng mga bituin, makikita natin ang kawalang ito na bumubuo ng 40% ng nakikitang langit. Gayunpaman, sa totoo lang, malamang na hindi natin ito mapapansin dahil ang bahagi ng kawalan ay natatakpan ng daang gatas kung saan maraming maliwanag at kapansin-pansing mga bagay. Makikita lang natin ang mga gilid ng lokal na kawalan na nagbibigay ng pagkakataon para pag-aralan ang mga ito. Noong ika-19 na siglo, nadiskubre ang maliit na spiral na galaksya, New General Catalog 6,000, 503 sa konstelasyon ng Birhen, na tinawag ding galaksya sa dulo ng universo. Natuklasan ng mga siyentipiko na ito ay aktwal na nasa gitna ng lokal na kawalan. May diametrong 3,000 at 1,000 liwanag taon ito
at 17 milyong liwanag taon ang layo mula daigdig. Kung titingnan mo ang New General Catalog 6,500, 503 mapapansin mong napakaliwanag nito dahil sa mainit na hydrogen na nasa mga spiral na braso nito. Mayroon ding mga nebula na kulay bughaw sa paligid na tumutulong sa pagbuo ng napakaraming mga bituin sa kalangitan. Ang kumpol na may kayumangging kulay ay alikabok at malamig na mga gas. Ang New General Catalog 6,503 ay naaapektuhan ng mga puwersang gravitasyonal ng Virgo Supercluster. Kaya unti-unti nitong nilalapit ang distansya nito sa daigdig, gumagalaw sa bilis na 43 kilometro bawat segundo. Habang papalapit sa atin ang galaksya, makakakuha ito ng mas maraming hydrogen na magpapalakas sa panibagong yugto ng pagbuo ng mga bituin. Sa New General Catalog 6,503 makikita kung paano nabubuo ang puwang sa universo. Nang mabuo pa lang ang universo, nagsimula na ring mabuo ang mas marami pang malalaking estruktura. Ito ang sandali ng magsanib ang enerhiya at materya. Ang universo ay dumaan sa maraming pagbabago na kalaunan ay nagresulta sa pagbuo ng mga lugar na may mababang densidad, ang mga puwang. Pagkatapos pumasok ang grabidad sa eksena na lalong nagpapalalim sa mga puwang. Kalaunan, ipinakita ng pag-aaral na walang makabuluhang pagkakaiba sa edad ng mga galaksya mula sa kosmikong sinulid at sa mga lumitaw sa mga puwang. Karaniwang mas maraming galaksya ang nabuo, 10 to 10 bilyong taon na ang nakalipas. Malamang, ang lokal na puwang ay lalo pang mawawalan ng densidad habang lumilipas ang panahon. Dahil dito, ang sobrang kumpol ng Birhen ay mahahati sa ilang bahagi na hindi na magkakaugnay. Ang sobrang kumpol ay sumasakop sa espasyong may diametrong mga 200 milyong liwanag taon at may humigit kumulang 3,000 at 1,000 galaksya. Maaaring sabihin na ang kumpol ng Birhen ay katabi ng pabo ng katutubong Amerikano at ng Centauro. Sa kabilang banda, naroon ang kawalan ng Toro, kung saan kakaunti lang ang materya. Itinuturing ang kawalang ito bilang isa sa pinakamalalaki sa universo. Mahirap pag-aralan ito dahil natatakpan ng daang gatas. Pero dito tayo natutulungan ng infrared na radyasyon. Dahil dito, nalaman nating ang diametro nito ay 200 milyong liwanag na taon. Ang kawalan ay may malinaw na hangganan sa pagitan ng lugar nito at ng mas malayong bahagi na may mga kumpol ng galaksya tulad ng napakalaking kumpol ng Perseus Pisces. Maaaring ang ganitong kapansin-pansing hangganan ay nabuo dahil sa mga puwersa ng grabidad. Bagaman sa ngayon ay hindi pa natin ito mapapatunayan. Bumalik tayo sa kawalan ng Taurus. Hindi ito kasing simple ng inaakala sa unang tingin. Posibleng naglalaman ito ng mga ulap ng alikabok at gas na maaaring maging pundasyon sa hinaharap para sa pagbuo ng mga galaksya. May isa pang teorya na maaaring may malalaking kumpol ng materya o kahit antimaterya doon. Ito ang pinakamatapang na teorya, ngunit wala pa tayong kakayahan para patunayan ang mga ito. Sa ngayon, kumpirmado na ang pag-iral ng dalawang galaksya sa loob ng Taurus Void. Ang UGC 2629 ay isang dwarf elliptical na galaksya. Samantalang ang pangalawang galaksya na tinatawag na UGC 2627 ay isang spiral. Tayo ay mga 185 milyong light years ang layo mula sa dalawang galaksyang ito na ilang daang libong light years lang ang pagitan. Nasa gitna ng void ang mga galaksya. Bumalik tayo sa supercluster ng Virgo. Ang bagay na ito, kasama ang dakilang attractor, ang naging dahilan ng pagbuo ng Laniakea. Isa pa itong kumpol ng mga galaksya, kung saan umaabot sa 100,000 ang bilang ng mga ito. Ang haba ng Laniakea ay humigit kumulang 500 milyong light years. Ang dakilang attractor dito ang nagsisilbing sentro ng grabidad. Noong 2013 na diskubre ng mga siyentipiko na ang Laniakea ay napapaligiran ng napakalaking kawalan na hindi pa nakita noon. Napakalaking balita ito na nagdulot sa mga siyentipiko na magduda sa katumpakan ng ilang pangunahing prinsipyo ng kosmolohiya. Maaaring ang universo ay hindi talaga tulad ng iniisip natin. Posibleng napapalibutan ang ating kalawakan ng malaking supervacuum na estruktura. Tinawag ang estruktura na Kinnon-Bragger-Covey mula sa pangalan ng mga siyentistang sina Ryan Kinnon, Emmy Bragger at Lennox Covey.
Ang diametro nito ay umaabot ng 2 bilyong liwanag taon. Ang natuklasang ito ay nakatulong upang maresolba ang isang paradoha. Ang mahalaga kasi sa usapin ng paglawak ng universo ay matukoy ang tinatawag na Hubble Constant. Ito ay isang halaga na nagpapakita ng bilis ng paglawak ng kalawakan. Sa pagkalkula, napansin natin na mabilis lumalawak ang malalapit na bagay, ngunit mabagal ang malalayong bagay. Ngayon, alam na natin ang tungkol sa kawalan na nagpapaliwanag ng maraming bagay. Lumilitaw na ang daang gatas at iba pang mga bagay na nakapaligid sa kawalan na ito ay nakakaranas ng karagdagang gravitasyonal na puwersa na siyang nagpapabilis sa bilis ng paglawak. Malayo pa ang Kinon-Bragger-Covey sa hangganan. Ito ay bahagi ng nakikitang universo na may marami pang katulad na bahagi ng kawalan na kasing laki rin ng Kinon-Bragger-Covey. Ang lahat ng mga madidilim na bahaging ito ay lubos na magkakaiba sa kanilang mga katangian. May ilan na madaling ipaliwanag sa pangunahing prinsipyo ng kosmolohiya, pero ang iba ay hindi tugma sa malinaw na larawan ng universo. Ang kumpol ng Eridanus ay isa sa pinakakilalang halimbawa na may diametro na umaabot sa 1 bilyong liwanag taon, kaya ito kabilang sa pinakamalalaking bagay sa kalawakan. Makikita lamang ang bagay na ito gamit ang microwave spectrum. Dito, natuklasan ang relic radiation na 70 microkelvin na mas malamig kaysa sa natitirang bahagi ng nakikitang universo. Ang ganitong paglihis mula sa karaniwang antas ay maituturing na pinakamalaking anomalya. Ang bagay na ito ay dapat pag-aralan ng mas masusi na medyo mahirap dahil sa laki nito. Sa ngayon, napakaraming misteryo pa rin sa universo para sa atin. Binibigyan natin ng malaking pansin ang mga nebula, mga bituin, mga galaksya at mga kumpol ng galaksya. Madalas nating hindi napapansin ang mga kawalan. Mukha silang walang halaga, nakakabagot, pero sa totoo lang, napakaraming misteryo at panganib ang nasa loob ng mga ito. Hindi natin alam kung ano pa ang naghihintay sa atin doon. Isa ito sa mga hiwaga ng universo. Sa tingin mo ba, magagawa nating lutasin ito balang araw? Tingnan ninyo ang mga screenshot na nasa screen ngayon. Ito ay mga estadistika mula sa YouTube. Ano ang ibig sabihin nito? Pansinin ninyo, sa ngayon, 57% ng mga manonood ng channel na ito ay nanonood ng hindi nakasubscribe. Ito ang tunay na diwa ng aking mensahe para sa inyo. Kaya, para hindi ninyo makalimutan si Hubble sa inyong mga subscription, kailangan ninyong i-click lang ang pulang button na ganito ang itsura at matatagpuan sa ibaba ng video na ito. Simple lang ang batas ng universo. Tandaan yan, mahalaga sa akin bawat subscription ninyo. Mas marami ang nanonood, mas madalas silang manood at mag-like. Mas mabilis akong makakagawa ng bagong sobrang nakakatuwang video. Magkita-kita tayo ulit.